ito. Ngunit, hindi ako kasama dyan. Magbubulag-bulagan na lamang ako. Anong nangyari? Bakit parang gumaan ang pakiramdam ko? Bakit sila Mainggit yung mga kapatid. Diwata, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Paano ko naramdaman na gumaan ang lahat? Oo, ako. Gumaling ang mga sugat mo sa tulong ng aking mahika. Pero, paano ko natagpuan ang ganitong klaseng tulong? Salamat po. Ang kalusugan mo ay simula pa lang. Marami kang darating doon, Juan. Hindi ko pa alam ang hinaharap, pero salamat sa iyong tulong, Diwata. Magpatuloy ka, Pinata. Ikaw ang magpapasya sa iyong landas. Walang anuman doon, Juan. Ngayon ay umalis ka na. Di ako hinahanap ka na ng iyong mga. Mahal kong anak, nagbalik ka na. Ang sikat sa silanganan, ang hangin galing kung saan nito ay aapaw, agos diwan mapanglaw. Kapag nalatang araw, lungkot mo ay papalahaw. Kapag lumuha ang buwan, kadiliman ay gagapaw. Mahal na Haring Fernando, narito ang inyong matatag na anak. Nalampasan niya ang lahat ng pagsubok at nagawa ang inyong layunin. 7 awit ang kanyang naranasan, hindi tulad ng iyong dalawang masamang anak. Nagdusa siya sa 7 sugat, ngunit nagpatuloy na buhay. Hindi siya naging bato, at siya ang nagbigay buhay muli sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang paglalakbay, si Don Pedro ang nagplano ng masama. Nais niyang patayin ang inyong anak upang makuha ang inyong basbas. Binugbog ni Don Pedro ang inyong bunsong anak at iniwan sa gubat. Ngunit ay dumating na ermitanyo at siya ay pinagaling. Ngayon, ako ay nalulungkot sa kanyang sinapit at ayaw ko sa taksin ng inyong mga anak. Dapat ang kayamanan ng kalayaan ay mapunta kay Don Juan, ang tunay na anak. Anong ginawa niyo sa inyong kapatid? Bakit nagkaganoon? Ang dapat sa inyo'y nagmamahalan ng lubos. Kayo'y dalawa ay mga taksil! Ama, mahabag ka. Anak mo din po sila. Sila po'y napatawad ko na. At ako na po ang humihingi ng kapatawaran para sa kanila. Kung iyan ang iyong nais, patawarin ko na din sila. Aking 3 anak, isa pang pabor ang nais kong ipagawa sa inyo. Pakibantayan naman ang ibon. Susunod, mga hari. Don Diego, gisingin natin si Don Juan at siya naman ang magbantay dito. Sige kapatid, inaantok na din ako. Sige mga kapatid, ako na muna ang magbabantay sa ibong Adarna. Ha? Tignan mo to. Bahala ka na sa buhay mo. Nasaan na kaya yung ibon?
Hala! Nakalipad na siguro siya palabas. Ah, alam ko na. Aalis na lamang ako ng Germania. Don Pedro, Don Diego, Don Juan, nasaan kayo? Nasaan ang ibon? Bakit? Bakit parang kayo binalit ka? Ang ibon ay nawawala. Hindi po naman alam. Ama, si Don Juan po ang bantay kagabi. Nasaan si Don Juan? Hindi po namin alam, Ama. Wala po siya dito sa loob ng bayan. Hanapin niyo siya. Magmadali kayo at hanapin niyo na siya. Diego, si Don Juan. Saan? Ayun o. Maganda ang lugar na ito ni Don Juan. Diego, manirahan na lang tayo kasama niya. Magandang ideyan, kuya. Sige. Juan, aming bunso. Natutuwa kami makita kang muli. Maganda ang cook na ito. Dito na lang kaya tayo manatili at manirahan magkasama. Magandang ideya, kapatid. Kung sa bagay, mabubuhay tayo dito ng kaaya-aya. Tara, libutin natin ang kabundukan. Mga kapatid, tingnan ninyo. Ang ganda ng balon na ito. Sino kayang may-ari nito? Imposibleng may nagmamay-ari na balong iyan. Wala namang malapit na bahay sa paligid. Tara, tingnan natin ang loob. Ako na ang mauuna. Teka kapatid, mas matanda at matapang ako sa iyo. Kaya, ako ang mauunang buba. Teka. Ako ang panganay. Ako na ang siyang mauuna. Sige kapatid, ibalita mo na lamang sa amin kung anong meron sa loob niyan. Kapatid, anong meron doon? Ba't parang namumutla ka? Madilim. Lubang napakalalim ng balon. Hindi ko kayang marating ang ilalim nito. Kung gayon, ako naman ang baba. Ay, boy ko! Bumaba ka nga sa akin, Diego. Lalaki mong tao. Oh, maupo ka muna. Lumumutla ka ng todo. Kapatid, ano bang meron doon? Madilim. Lubhang malalim ang balon. Hindi ko rin narating ang lalim. Kung gayon, ako naman ang bababa. Napakagandang bintang. Sino ka? Ano ang iyong patay? Magandang bibig. Sana'y huwag mong masamain ang aking pagpunta dito. Nanggaling ako mula sa itaas. Ngunit, nang makita kita, ayaw ko nang bumalik pa. Nabighan ako sa iyong kagandahan. Don Juan. Handa akong pagmamakin ito. Magpakayan mo. Ano po, Teacher D? Tamis ng iyong mga salita. Ngunit, ayoko. Mahal kong masaysa, ang buhay ko ay ikaw. Anong pang saysay nitong aking buhay kung sawilin lang naman sa pagsinta? Kung gayon din lang naman, ako'y patayin mo na lamang. Tanggapin mo itong aking puso. Pag iyong puso ay naglaho, nagtaksil ka sa iyong pangako. Pagtataksil, hindi ko magagawa iyan sa aking pinakamamahal. Commercial po muna! Don Juan! Naramdaman mo ba ang pagdalig kanina? Parang may galit na lumilipat sa ilalim ng lupa. Oo, Princess Juan, isang mundo ang naganap. Ngunit, huwag ka mananda. May paraan upang tayo'y makaiwas sa panganib. Ano ba ang dapat naming gawin, Don Juan? Hindi kami sanay sa ganitong sakuna. Makinig kayo mabuti. May tatlong mahalagang yugto ng paghahanda. Bago, habang, at pagkatapos ng lindol. Ano ang dapat gawin bago ang lindol?
mabuti may ang iyong bahay. Maghanda ng go bag na may lamang tubig, pagkain, flashlight, gamot at mga dokumento. At higit sa lahat, magplano ng ligtas ng tagpuan ng pamilya kapag may sakuna. Paano kung habang lumilindol? Kapag nagsimula tumuga ang lupa, dapat cover and hold. Humuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit ng mahigpit. Layuan ang mga bintana at mabibigat na bagay na maaari bumagsak. At panalangin, ito ang pinaka-importante sapagkat ang Panginoon ay siyang ating tanggulan sa oras ng sakuna at kapahamakan. At pagkatapos ng lindol, ano naman dapat gawin? Lumabas ng bahay, eskwelahan, opisina o anumang establishmento ng maingat. Siguraduhin walang bitak o sira sa paligid. Huwag mo nang gumamit ng kuryente o gas. Makinig sa balita at abiso ng mga kinauukulan. At syempre, tulungan ang mga nangangailangan. Gaya ng nabanggit ni Don Juan kanina, dapat din magkaroon ng itinalagang lugar ng pagtitikaan kahit mawala ang signal ng telepono o kuryente na alam ng inyong mga kapamilya. Maraming salamat, Don Juan at Doña Juana. Hindi ko akalaing naitapan din kayo na pangkalamidad. At may talino na rin pangkaligtasan. Ang tunay na bayani, hindi